Kabanata 1171. Tinitigan ni Thanos ng masama ang lalaki at nginisyan. Napakatapang mong tumayo sa harap ko ng mag-isa, ngunit ang iyong tapang ay makakakuha ka lamang ng isang bagay bilang kapalit at iyon ay kamatayan. Sa isang kisap mata, umakyat si Thanos sa Capricorn. Kumalaw siya at inihagis ang suntok niya. Siya ay kakaibang walang awa at napakabilis. Kung ang mga ordinaryong individual ay inatake ng suntok na ito, sila ay namatay ng walang pag-aalinlangan. Malaki pa rin ang tiwala ni Thanos sa kanyang kakayahan. Kung tutusin, hindi pa siya natalo mula nang siya ay isilang. Siya ay nasa underground city sa loob ng napakaraming taon at walang sino man ang nagawang hamanin ang kanyang katayuan. Ang kanyang presensya ay ang mataas na lugar ng puwersa. Ito ang naisip niya. Gayunpaman, nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa kanyang kaalaman ngayon. Nang maisip niya na madaling talunin ng kanyang malakas na suntok ang kanyang kalaban, isang aksidente ang nangyari. Iniwasan ni Capricorn ang kanyang suntok na parang may insight sa kanyang paggalaw ng maaga. Masyado kang mabagal. Nagalit si Thanos. Are you so proud na umiwas lang sa suntok ko sa sobrang swerte? Mamatay ka na lang. Hindi siya naniwala kaya binilisan niya at pinalakas pa ang suntok niya. Ngunit, ang nakakapagtaka ay hindi niya matamaan si Capricorn sa kanyang mga suntok o madali niyang naresolba ng Capricorn. Hindi naman siya natalo noon kaya awkward siya ngayon. Isang hakbang paatras ang Capricorn para manatiling malayo kay Thanos. He felt quite disappointed as he said, matagal na rin simula nung nakipag-away ako kay Commander, kaya medyo nainas ako. Akala ko noong una ay maaari mo akong sorpresahin ng kaunti, ngunit wala ka man lang isang ikasampu ng aking kakayahan. Masyado kang nakaka-disappoint. Isang ikasampu. Hindi niya ito maabot. Umangat ang ulo ni Thanos at tumawa ng malakas. Napakagaling mong magyabang. Hindi kita masasaktan pero wala ka ring magagawa sa akin. Kung patuloy kang nagtatago sa akin, sa tingin mo ba ay mananalo ka? Bahagyang umiling si Capricorn. Sige, hindi ako nagtatago. Tumawa si Thanos. Hindi nagtatago. Dapat lang nahanda siyang mamatay. Agad na binilisan ni Thanos. Tinubod niya si Capricorn at binato ito ng malakas na suntok. Hindi nagtago si Capricorn tulad ng sinabi niya. Tumayo siya ng tuwid bago niya din binato ng suntok si Thanos. Nagtama ang kanilang mga suntok sa isa't isa at nagtama ang kanilang mga kamao. Click! Click! Agad na lumambat ang braso ni Thanos. Ang lahat ng buto sa kanyang braso ay nabali at ang kanyang braso ay pinagdugtong lamang ng dugo at laman. Erg! Masakit na sigaw ni Thanos. Hindi pa siya natatalo noon. Ang unang beses na natalo siya ay ang oras na natalo siya ng malungkot. Baka hindi na niya kayang makipag-away ulit sa ibang tao sa buhay niya. Hindi lang nabasag ng suntok ni Capricorn ang kanyang braso, kundi naputol pa ang lahat ng buto ng kanyang katawan. Maaari lamang niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Malinaw na imposible na gusto niyang kumilos at lumaban muli. Tumayo ng tuwid si Capricorn at pinanatili ang kanyang mga suntok. Nakatitig kay Thanos na napahiga sa sahig, gamulong-gulong at umiyak ng malakas, bahagyang napangiwi si Capricorn. Ulong niya, dapat ay direktang pinatay ka ng suntok na ito. Mali yata ang tansya ko. Dapat mayroon kang isang ikasampung bahagi ng aking kakayahan, dapat ay mayroon kang isang ikapitong bahagi ng akin. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na siya muling tumingin kay Thanos. Ang 12 Golden Zodiacs ay may malalakas na kakayahan tulad ng mga goblins. Ang lahat ng makapangyarihang mandirigma na sinanay sa underground city ay inalagaan sa loob lamang ng 5 minuto, kabilang ang pinuno, si Thanos. Ang 12 Golden Zodiacs ay gumawa ng medyo malupit at malupit na mga galaw. Sa labanang ito, walang kaaway ang muling nakatindig. Ang natitirang bahagi ng kanilang buhay ay gugugol sa kama ng ospital. Tapos na ang lahat. Ang 12 Golden Zodiacs ay nakatayo sa magkabilang gilid at isang puting sedan ang pinaharurot. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaki sa sasakyan. Sila ay sina Thomas at Samson. Mahigpit na sinundan ni Samson si Thomas. Hindi niya iniwan si Thomas. Nang tingnan ni Thomas ang mga sugatang tao sa lupa, sinabi niya kay Samson, tumawag kayo ng mga ambulansya. Ibigay ang paggamot at pangangalaga sa mga miyembro ng Nocturnal at bigyan ng bawat isa sa kanila ng 1,000,000 para sa kabayaran. Oo, agad na ginawa ni Samson ang sinabi sa kanya. Nilakad ni Thomas ang mga sugatang tao at dumating siya sa pasukan ng bukid. Dahan-dahan niyang binuksan ang sirang pinto at naglakad sa pintuan. Naglakad siya patungo sa maliit na bahay na mukhang sira-sira at gamit na.
Sa loob ng bahay, may isang taong pinakagusto niyang makita. Tatay niya iyon. Dad, nandito ako para sunduin ka. Naglakad si Thomas patungo sa maliit na bahay habang mahigpit na sinundan siya ng 12 Golden Zodiac. Pagdating nila sa pinto, si Taurus, na may pinakamalaking lakas, ay sumulong at sinuntok ang lock. Agad niyang sinira ang lock at itinulak ang pinto. Ang loob ng bahay ay inayos ng marangya. Sa dulo ng bahay, may isang kama. Isang tao ang nakahiga sa kama habang may isa pang nakaupo sa tabi nito. Ang dalawang taong ito ay eksaktong magkapareho. Nanginginig ang puso ni Thomas. Itinaas niya ang kanyang kamay para senadoryasan ang 12 Golden Zodiac na tumayo sa pintuan at huwag pumasok. Ayaw niyang gumawa sila ng anumang walang ingat na aksyon. Kung ang impostor ay masyadong nabalisa na pinatay niya si Nelson, si Thomas ay makaramdam ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maingat siyang naglakad pasulong. Sa kalagitnaan, bumukas ang impostor. Hindi mo kailangang mag-ingat. Hindi ko papatayin ang iyong ama. Kung tutuusin, siya lang ang kapatid ko sa mundo. Kuya. Nanginginig si Thomas. Nangangahulugan ba ito na ang impostor na ito ay kapatid ng kanyang ama? Hindi niya narinig ang tungkol dito sa kanyang ama. Lumingon ang impostor at tumingin kay Thomas bago ito tumawa at sinabing, "Oh yeah, I guess you still don't know who I am. Hayaan mo akong magpakilala. Ako ang kambal na kapatid ng iyong ama na kilala rin bilang iyong tiyuhin, si Alden Mayo." Kabanata 1172. Agad na hindi alam ni Thomas ang gagawin. First time niyang makaranas ng ganoong pakiramdam pagkatapos ng maraming taon. Pinag-isipan niya ang tunay na pagkakakilanlan ng impostor. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang impostor ay kambal na kapatid ng kanyang ama. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito mula noong bata pa siya. Nakaramdam ng problema si Thomas. Sa totoo lang, hindi makatwiran kung pinatay ni Thomas ang impostor batay sa kanyang ginawa. Ngunit, kung isa sa alang-alang ang kanyang espesyal na katayuan, nahirapan si Thomas na patayin siya. Natarante si Thomas at nagtanong, "Dahil mahal na mahal mo ang tatay ko at pamilya rin tayo, bakit ginawa mo pa rin ang mga katawi-tawang bagay sa tatay ko?" Mapait na tumawa si Alden bago niya inabot ang isang bagay na parang chewing gum at itinapat sa kanyang bibig. Umunguya siya habang nagsasalita, "Actually from the beginning, I didn't plant the ground, Nelson. Sa tingin mo ba masaya ako kapag ginagawa ko ito? Hindi, nagi-guilty ako tuwing gabi." "Guilty? Bakit ito tunog nakakatuwa?" Patuloy na sinabi ni Alden, "Mula noong araw na itinatag ang Sterling Technology, ang naisip ko ay sumulong kasama si Nelson at kumpletuhin ang malaking plano. Sa kasamaang palad, hindi ako pinakinggan ni Nelson. Kaya, maaari ko lamang piliin ang pinakakahila-hilakbot na paraan upang hindi ko masira ang aking malaking plano." Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. "Ano ang gusto mong gawin?" Simula pa lang ay malaking plano na ang pinag-uusapan ni Alden. Pakiramdam ni Thomas ay iba ang ibig sabihin ng sinabi niya. Tumingin si Alden kay Nelson at nagtanong, "Nelson, bakit hindi mo ipaliwanag ang tungkol dito?" Napabuntong hininga si Nelson. "Mas mabuti kung sasabihin mo iyon." Humalaklak si Alden. "Kuya, hindi ka pa rin nagbabago kahit kay Titing. Hindi ka pa rin maingay." "Okay, sasabihin ko." Tumingin siya kay Thomas at hindi nagmamadaling sumagot. Sa halip, may sinabi muna siya kay Thomas. "Alam mo ba na si Jed Motley ang tunay kong biological na anak?" "Ano?" Lalong nagulat si Thomas. "But, looking from previous incidents, it seems reasonable na anak ni Alden si Jed." "So, bakit Motley ang family name niya, samantalang Mayo naman ang sa iyo?" Pumalakpak si Alden. "Hindi nakakagulat na ikaw ang Diyos ng digmaan. Talagang tumpak ka kapag tumitingin sa isang problema. Itatanong mo agad ang pinakamahalagang tanong." Kumuha siya ng isa pang chewing gum at muli itong nilagay sa kanyang bibig. Taglit siyang ngumunguya bago sinabing, "Actually this is the Mayo family's tradition. Ang mga bata ay hindi gumagamit ng pangalan ng pamilya ng ama ngunit ang pangalan ng pamilya ng aming ina. Ang pangalan ng pamilya ni Jed ay Motley at ito ang apelyido ng kanyang ina. Ayan yon." Pero, nakangisi si Alden habang nakatingin kay Nelson. "Pero Nelson, hindi mo sinusunod ang mga patakaran. Tinira mo ang tradisyon ng pamilya Mayo natin. Hindi mo pinahintulutan ang iyong mga anak na gamitin ang pangalan ng pamilya ng kanilang ina.
Gumagamit pa rin sila ng mayo tulad ng sa iyo. Ito ay hindi angkop, tama. Napailing si Nelson. Ang pamilya Mayo ay hindi kailanman nagkaroon ng ganitong uri ng panuntunan. Ipinatupad mo ito. Bakit ko susundin ang gusto mo? Ipinatupad ko. Sigurado ka ba? Ibinaba ni Nelson ang kanyang ulo. Mula sa nag-aalangan niyang titig, kitang-kita ni Thomas na may mali. Dagdag pa ni Thomas, ginamit ni Jed ang pangalan ng kanyang ina. So, ano ang kinalaman nito sa malaking plano na binanggit mo? Ito ay may malaking bagay na gagawin dito. Pahayag ni Alden, katulad ng sinabi ko, ang rule sa Mayo family ay ang mga bata ang mag-adopt ng family name ng kanilang ina. Nangangahulugan ding ito na talagang pinagtibay namin ng tatay mo ang family name ng nanay namin, na lola mo. Thomas, lola mo si Grace Mayo. Ang iyong ama at ako ay pinalaki ng iyong lola at pinagtibay namin ang kanyang pangalan ng pamilya. Nang sabihin niya iyon, malabo ang pakiramdam ni Thomas na maaaring malantad ang isang malaking sabuatan. Kabanata 1173. Kung hindi, imposibleng banggitin ni Alden ang lola ni Thomas nang walang dahilan. Tumingin si Alden kay Thomas at sinabing, I guess you also know about this. Kami ng iyong ama ay nakatira kasama ang iyong lola mula sa isang murang edad at kami ay pinalaki ng kanyang mag-isa. Sa huli, ang lola mo ay nag-overwork at namatay sa kanyang pinagtatrabahuan dahil sa pagod dahil 3 trabaho ang ginagawa niya araw-araw. Thomas, alam mo ba kung bakit nangyari ito? Umiling si Thomas. Ang mga mata ni Alden ay kumikinang sa lamig. Ito ay dahil ang iyong walang pusong lolo ay iniwan ng iyong lola. Ano? Hindi inaasahan ni Thomas na magkakaroon ng ganitong uri ng iskandalo ang pamilya Mayo at hindi pa niya alam ang tungkol dito mula pa noong bata pa siya. Umunat ang noo ni Nelson. Alden, itigil mo na yan. Bakit ko ititigil ang pag-uusap tungkol dito? Puno ng galit ang mga mata ni Alden. May asawa at mga anak ang asungot na iyon, pero niloko pa rin niya ang damdamin ng inosenteng babaeng iyon. Tapos, umalis na lang siya pagkatapos niyang mabuntis. Bakit mo pa pinoprotektahan ang ganyang kalokohan? Matapos pakinggan ni Thomas si Alden, naintindihan niya ito ng husto. Nangangahulugan din ito na may asawa na ang lolo ni Thomas, ngunit walang kahihiyang niloko niya ang lola ni Thomas. Pagkatapos niyang mabuntis, napaka-irresponsible niya kaya umalis na lang siya. Ang lola ni Thomas ay nagsilang ng kambal na ama at tiyuhin ni Thomas. Pagkatapos, nagsumikap siyang palakihin sila. Sa huli, namatay ang kanyang lola sa lugar ng trabaho dahil sa pagod dahil sa sobrang trabaho. Ito ay talagang isang malungkot na kwento. Alden continued saying, Thomas, we adopted your lola surname Mayo. Kaya, turn mo na para manghula. Kung aayusin natin ang apelyido ng lolo mo, ano ang dapat nating gamitin? Ngumiti ng mapait si Thomas. Paano ko nahulaan ito? Tumanggo si Alden. Totoo iyon. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hayaan akong makipag-usap sa iyo ng direkta. Kung gagamitin natin ang apelyido ng ating ama na apelyido ng iyong lolo tulad ng mga normal na pamilya, dapat tayong lahat ay Gomez. Gomez. Ito ay isang napakakaraniwang apelyido. Ngunit nang marinig ni Thomas ang pangalan, tumagos ito sa kanyang tenga. Ito ay dahil ang isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa Central City ay ang pamilyang Gomez at nagkataon lang na ang pamilyang Gomez ang taga-suporta ng Sterling Technology. Nagkataon lang ba ang lahat? Hindi. Tiyak na bitag iyon. Bahagyang kinerba ni Alden ang sulok ng kanyang labi. Thomas, sa tingin ko nakuha mo na. Oo, ang Gomez na iyon ay kapareho ng Gomez ni Nicolas Gomez. Si Nicolas Gomez ang pinuno ng pamilya Gomez. Siya rin ang ama ni Nelson at Alden pati na rin ang lolo ni Thomas. Matapos makipagrelasyon ni Nicolas kay Grace sa likod ng kanyang asawa at mabuntis si Grace, walang kahihiyan siyang umalis. Siya ay isang jerk. Siya ay isang ganap na haltak. Naisip ni Nicolas na hindi niya kailangang bumawi sa kanyang mga gawain. Ngunit, hindi niya alam na 8 taon na pala siyang nililigawan ng kanyang mga anak. Sabi ni Alden, that jerk abandoned our mother, me, and Nelson. Sa aming pagkabata, wala kaming ama. Sa tuwing nakikita naming nagpapakyot ang ibang bata sa kanilang mga ama, naiinggit kami at nagagalit. Nasaan ang tatay natin? Kung kasama natin ang ating ama, hindi tayo magiging malungkot. Kung kasama natin ang ating ama, hindi sana namatay ang ating ina sa trabaho dahil sa pagod.
Sa tuwing iniisip ko ang tungkol sa aking ina na namatay ng malungkot, hindi ako makapaghintay na punitin ang lalaking iyon upang mawala ang aking puot. Kabanata 1174. Ito pala ay may kakaiba at baluktot na kasaysayan ng pamilya Mayo. Hindi inasahan ni Thomas na may kaparehong bloodline ang Mayo family sa Gomez family. Si Thomas ay apo rin ni Nicolas, ang ulo ng pamilya Gomez. Biglang naintindihan ni Thomas ang lahat. Napagtanto niya kung bakit 70% ang hitsura niya kay Dominic. Katulad nito, bilang apo ni Nicolas, si Thomas ay may kaparehong linya ng dugo kay Dominic, kaya hindi katakataka na magkamukha sila. Napatingin si Thomas kay Alden. Sa oras na ito, halos mahulaan na niya kung ano ang kanyang malaking plano. Kung gayon, ang iyong malaking plano ay patayin si Nicolas at mabawi ang hustisya para sa lola at sa iyong sarili. Bahagyang tama ka. Napalunok ng isa pang chewing gum si Alden. Umunguya siya habang sinasabi, kung gusto ko lang patayin si Nicolas, maraming pagkakataon sa nakalipas na 8 taon. Pero, sapat na ba? Hindi. 2 bagay lang ang inaalala ni Nicolas, ang pangalan at kayamanan. The more he care about something, the more desperate I want to destroy it. Ang malaking plano ko ay sirain ang Centennial Company ng Gomez family. Gusto kong patayin sa gutom si Nicolas kapag nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at sakit. Gusto kong iparana sa kanya ang sakit ng aking ina sa nakaraan. Napakalupit ng plano. Gayunpaman, itinatag ng pamilya Gomez ang kanilang mga karera ng hindi bababa sa 100 taon at matibay ang kanilang pundasyon. Takop pa ng kanilang network ang buong Central City. Gustong tanggalin ni Alden ang buong pamilya Gomez. Ito ay mahirap. Ito rin ang dahilan kung bakit inabot ng 8 taon si Alden ngunit wala pa ring nakuha. Tanong ni Thomas, maaari mong ipagpatuloy ang iyong malaking plano. Bakit mo gustong i-ground ang tatay ko? Bakit? Pwede mo siyang tanungin. Sabi ni Alden na may kasamang pang-aasar. Walang magawa ang nakaretain na si Nelson dahil ayaw kong sirain ang pamilya Gomez at ayaw ko ring patayin si Nicolas. Kahit anong mangyari, tatay natin siya. Gaano man kabigat ang krimen na ginawa ng ating ama, hindi siya dapat patayin ng kanyang mga anak. Ito ay isang kasalanan na lumalabag sa bawat pamantayang moral. Paano ako papayag? Walang magawa si Thomas na nagsuot ng mapait na ngiti. Tama iyon. Napakaamo ng kanyang ama. Siya ay mabait at palakaibigan sa lahat. Ito ay katawa-tawa upang hilingin sa kanya na pumatay ng isang tao, pabayaan ang kanyang biolohikal na ama. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Nelson. Pagkatapos, tinabi ni Alden. 8 taon na ang nakalilipas, pinapunta ko si Nelson sa Central City na may dahilan para mapaunlad ang aming mga karera at ginamit ko ang kanyang pangalan upang maitatag ang Sterling Technology. Ang kumpanya ay dahan-dahang umunlad ng napakahusay sa kanyang mga kasanayan at aking pamamahala. Tapos, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa plano ko nang matapat na hayaan siyang tulungan akong mag-higanti. Una naming nilapitan ang pamilya Gomez at nakuha ang kanilang tiwala para maihalo namin ang Sterling Technology sa kanilang ekonomiya at maging ang pangunahing mapagkukunan ng ekonomiya ng pamilya Go. Best. Kapag mature na ang kumpanya natin, agad nating sisirain ang Sterling Technology at tuluyang babagsak ang economic system ng pamilya Gomez. Pagkatapos, makikipagtulungan ako sa pamilya Martin at pamilya Diaz para mawala ang pamilya Gomez. Napakalupit ng plano. Una, makukuha niya ang kanilang tiwala at gagawin silang hindi maiwan siya. Pagkatapos nilang ganap na umasa sa kanya, bigla na lang siyang magiging masama at makikipagtulungan sa mga karibal sa labas para sirain ang pamilya Gomez. Kung matatapos ito, maaaring masira agad ang centennial career ng pamilya Gomez. Sabi ni Alden, unfortunately, ayaw makipag-cooperate sa akin ni Nelson. Tinabi pa niya na gusto niyang bumalik sa Southland District. Hindi ko maiwasang gamitin ang pamamaraang ito para i-ground siya. Gumamit ako ng droga para kontrolin siya para patuloy siyang magtrabaho at palawakin ang Sterling Technology. All these years, I have advised him not to insist, pero never siyang nakinig sa akin. I feel very helpless too. Dahil kung wala ang tulong ni Nelson, ang pag-usad ng plano ay medyo mabagal sa aking sarili. Isa pa, masyadong tusaw si Nicolas the Old Fox, kaya nahihirapan akong pumasok sa loob ng pamilya Gomez. Kaya, hindi ko maisigawa ang lahat ng aking mga plano sa lahat ng oras. Umalaklak si Thomas.
Bahagya siyang umiling at sinabing napakabagal ng posibilidad ng plano ninyong mamatay ng magkasama. At saka, pinag-grounded mo pa ang malapit mong pamilya para maghiganti. Nawala mo ang iyong pagkatao. Ang mga taong may moral ay tatanggap ng maraming tulong habang ang mga immoral ay walang magawa. Nawala ang iyong pagkatao, kaya kahit ang Diyos ay hindi ka tutulungan. Kabanata 1175. Siyempre matatalo ka. Mamantong hininga si Alden at sinabing, siguro totoo. Kaya, pinaponte ka ng Diyos dito. Hinayaan niyang talunin mo ako, itigil ang plano ko, at iligtas ang iyong ama. Ang kanyang tono ay sobrang madilim. Puno ng ayaw ang kanyang mga mata. 8 taon na ang nakalipas. Sa buong 8 taon na ito, iniisip niya ang tungkol sa paghihiganti, at pinaghirapan niya ito. Sa huli, wala siyang nabot. Siya pa ang naging sanhi ng pagiging mapurol ng sariling anak. Talo talaga siya. Actually, nakakaawa talaga siya. Siya ay kulang sa pagmamahal mula sa kanyang ama mula pa noong siya ay maliit, at siya ay lumaki na may iba na hinahamak at pinagtatawanan siya. Nakita niya ang pagkamatay ng kanyang ina sa kanyang pinagtatrabahuan, ngunit wala siyang magawa. Buong buhay niya ay mahigpit na nakatali sa paghihiganti. Dahil dito, pinatay pa niya ang kanyang pinakamalapit na kapatid at pinigilan ang sarili habang nagtatrabaho siya para sa kanyang kaaway. Ngunit, ang nakuha niya ay ang kanyang anak na nagiging mapurol. Wala siyang naabot. Wala siyang napala. Ito ang unang pagkakataon na si Alden, ang kaawa-awa at walang magawang lalaki, ay nakaramdam ng tunay na kawalan. Ang mga luha ng malakas na lalaking ito ay bumagsak ng hindi sinasadya sa unang pagkakataon. Hindi ako handa para dito. Hindi ako papayag na sumuko. Malakas na sinuntok ni Alden ang hospital bed para ilabas ang kanyang sama ng loob at para ireklamo ang kawalan ng hustisya ng kanyang kapalaran. Bakit maaaring mamuhay ng mayamang buhay ang mga kontrabida at hindi mapaparusahan? Bakit ang taong higit na nagdusa ay palaging isang mahirap na katulad niya? Hindi ito makatarungan. Pinangarap niyang magbago at manindigan laban sa kanyang kapalaran, ngunit ang nakuha niyang kapalit ay isang mas miserableng pagtatapos. Tinitigan ni Thomas ang kanyang tiyuhin ng may simpatiya. Actually, dapat kakampi niya si Alden. Kung tutusin, kung alam ni Thomas ang mga masasamang bagay na ginawa ni Nicholas, hindi hahayaan ng kanyang pagkatao na manatiling walang parusa ang masamang tao. Sa kasamaang palad, maling landas ang pinili ni Alden. Ang 3 lalaki sa bahay ay nalulula sa napakalungkot na kapaligiran, at ang lahat ng kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan. Dapat magkampihan silang 3. Gayunpaman, nauwi sila sa miserableng sitwasyon dahil sa kani-kanilang katigasan ng ulo. Silang 3 ay nagkasala. Biglang tinakpe ni Alden ang dibdib niya. Pagkatapos, umubos siya ng maraming dugo na nabahira ng pula ang malaking bahagi ng bedsheet. Alden. Nagulat si Nelson. Agad niyang tinulungan si Alden. Alden, anong nangyayari sa'yo? Umalaklak si Alden. Inilabas niya ang chewing gums na kinakain niya kanina. Talagang nakakalason iyon at walang gamot na makagagamot sa kanya. Nawala ko. Ang mga natatalo ay dapat mamatay. Nelson, congratulations sa pagkakaroon mo muli ng kalayaan. Walang magpipilit sa iyo na patayin muli si Nicholas. Makakaalis ka na lang at hindi mo na istorbohin ang sarili mo sa kalokohang ito. Congratulations. Hindi napigilan ni Nelson ang umiyak at hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Alden. Bakit ang walang isip mo? Bakit? Bakit? Kabanata 1176. Agad namang lumapit si Thomas at tinignan si Alden. Kahit na outstanding ang kanyang medical skills, wala pa rin siyang magawa sa kalagayan ni Alden. Nilaybot ng lason ang buong katawan ni Alden at wala siyang magawa para iligtas siya. Bakit niya ginawa ito? Actually, after Alden told the truth, hindi na talaga nagalit si Thomas. Ang kanyang pagkamuhi kay Allen ay medyo napawi. Kahit anong mangyari, tiyuhin pa rin niya si Alden. Not to mention, everything that Alden did was just to exact revenge on that jerk. Naiintindihan ito ni Thomas. Hindi na kailangan pang mamatay si Alden. Masyado siyang well-and-isip. Sa pagkakataong ito, pigil hininga ni Alden. Umiti siya ng mahina at sinabi kay Nelson, Nelson, hindi mo kailangang malungkot para sa akin. Hindi mo na kailangang umiyak para sa akin. Pinili kong mamatay dahil gusto kong gamitin ang kamatayan ko para banta ko. Ano?
Hindi ito maintindihan ni Nelson. Pumalaklak si Alden habang sinasabi, Nelson, ako ang higit na nakakaintindi sa iyo sa mundo. Alam kong mabait ka. Kahit anong mangyari, hindi mo gustong patayin si Nicholas. Besides, no matter what, both of us are not able to kill him, and I know that clearly. Pero, tinuro ni Alden si Thomas at sinabing, Nelson, iba ang anak mo, si Thomas. Ang kanyang katalinuhan at puwersa ay higit pa sa ating dalawa. Kung pumayag siyang patayin si Nicholas at sirain ang pamilya Gomez, naniniwala ako na darating ang araw na iyon. Kung ginawa ito ni Thomas, ang sitwasyon ay talagang mahirap sabihin. Ang problema, papayag ba si Thomas na gawin ito? Kahit na ang ginawa ni Nicholas ay talagang masama, ito ay isang sama ng loob sa mga nakaraang henerasyon. Kung patuloy nilang inaayos ang score, kailan kaya ang araw para wakasan ang lahat ng sama ng loob? Kailangan ba talagang maghayganti si Thomas? Sabi ni Nelson, Alden, bakit ngayon mo pa iniisip na maghayganti? Ang iyong buhay ay napinsala ng katagang ito. At saka, hanggat naririto ako, hindi ako papayag na tumayo si Tom laban sa pamilya Gomez. Hindi, Nelson, nagkakamali ka. Dahil sa iyo kaya kailangang manindigan si Thomas laban sa pamilya Gomez. Bakit? Dahil mamamatay ako salamat sa iyo. Umalaklak si Alden. Pinili kong magpakamatay dahil pinanood mo ang palabas ng malamig at tumanggi na maghayganti. Ang isang mabait at simpleng tao na tulad mo ay dapat makaramdam ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Iyon lang ang paraan para magilty ka sa pagtupad sa huling hiling ko na tanggalin ang pamilya Gomez. Pumadjejek si Alden at sinabing, Thomas is a filial son. Hindi niya gugustuhin makita kang nagkasala sa buong buhay mo. Kaya, gugustuhin niyang tulungan kang alisin ang iyong pagkakasala at kumpletuhin ang aking huling hiling para sa iyo. Nelson, na-set up ka na naman sa akin. Ano? Medyo hindi nakaimik si Nelson. Gaya nga ng sinabi ni Alden. Kapag namatay siya dahil dito, siguradong madjay guilty si Nelson sa buong buhay niya at kailangang tapusin ni Thomas ang huling hiling ni Alden para hindi makonsensya si Nelson. Ginagamit ni Alden ang sarili niyang buhay para pilitin si Nelson na tulungan siya. Nelson, dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Una, panoorin akong mamatay dahil sa iyong kalupitan at walang magawa kundi magkasala sa buong buhay mo. Pangalawa, tulungan mo akong tuparin ang huling hiling ko na tumutulong din sa iyo na mawala ang iyong pagkakasala. It depends on you how to make the choice, malamig na sabi ni Alden. Pagkatapos niyang magsalita ay tumawa siya ng walang takot. Ano man ang pinili ni Nelson, ang desisyon ay maglalagay kay Nelson sa matinding sakit. Ginamit ni Alden ang kanyang buhay para pilitin si Nelson na pumili. Ginamit niya ang kanyang buhay para itayo si Nelson. Para makaganti, talagang ni-risk ni Alden ang lahat. Bago mawala ng hininga si Alden, sinabi niya kay Thomas, please, take good care of Jed. Pagkasabi pa lang niya ay nawala na ng hininga si Alden. Namatay siya. Alden, kapatid ko. Niyakap ni Nelson ang patay na katawan ni Alden at umiyak sa sakit. Napahikbi siya. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay madaling maghilam, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay hindi maghihilom. Kabanata 1177. Patay na si Alden. Ang puso ni Nelson ay lubhang nasugatan. Huminga ng mahabang buntong hininga si Thomas bago dahan-dahang lumabas ng bahay. Lumakad si Aris at nagtanong, Commander, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni Thomas, pagkatapos kumalma ng tatay ko, ibalik mo siya sa mansyon sa 556 para magpahinga. Ay oo, ibalik mo na rin si Tita Iris. Mas mabuti pang isama niya ang aking ama. At the same time, dalhin mo ang bangkay ng Tito Alden ko at hawakan mo ng maayos. Maghanap ng isang madiskarteng libingan at ilibing siya. Tandaan, hindi mo dapat ipaalam sa pamilya Gomez ang anumang bagay tungkol sa aking tiyuhin. Tumango si Aris. Naiintindihan ko. Napakalungkot talaga ng araw na iyon. Nagdilim ang langit. Inayos ni Thomas na may magbabalik sa kanyang ama sa mansyon sa 556. Tinahigan niya ang kanyang ama sa malambot na kama at nagpahinga para pangalagaan ang kanyang kalusugan. Dad, magpahinga ka na muna. Iwanan mo na lang ang iba pang bagay para sa akin. Tumango si Nelson. Hinawakan niya ang kamay ni Thomas at sinabing, Tom, halos 10 taon na tayong hindi nagkikita. Ang reunion natin ay dapat masaya, pero dahil sa tiyuhin mo.
Humiti si Thomas. Dad, hindi mo naman kailangang sabihin yan. Naiintindihan ko. Huminto muna siya saglit bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, "Oh yeah, Dad, I also want you to meet someone." Naniniwala ako na magiging masaya kapag katapos mong makilala ang taong iyon. Oh, napailing si Nelson. Ngayon, hindi ako magiging masaya kahit sino pa ang makilala ko. Maliban kung babalik ang iyong ina o kapatid na buhay, walang makakapagpasaya sa akin. Iyon ay hindi sigurado. Tumingin si Thomas sa pinto bago siya nagtaas ng boses at sumigaw, "Tita Iris, please come inside." Nang magsalita siya ay may lumabas na babae sa pintuan. Nahihiya siyang sumilip sa loob ng bahay at sa sandaling tingnan niya si Nelson sa mga mata, nakaramdam siya ng labis. Natigilan si Nelson. Hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay, "Iris, bakit ka nandito?" Ang babaeng ito ay hinabol siya ng maraming taon. Siya ay nasa oras upang lumitaw kapag siya ay nadama ang pinakawalang magawa at pagkabalisa. Medyo uminit ang nasugatan na puso ni Nelson. Napangiti siya ng mahina. Lihim na napangiti si Thomas. Totoo, tama ang hula niya. Ang kanilang muling pagsasama pagkatapos ng maraming taon ay nagpaginhawa sa kanyang ama. Maingat na pumasok si Iris. Ano man ang kanyang edad, siya ay palaging isang mahiyaing batang babae sa harap ni Nelson. "Nelson, ikaw. Magpahinga ka ng mabuti." Naputol ang sasabihin ni Iris. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napangiti ng mahina si Nelson habang sinasabi, "Iris, naalala ko nagpakasal ka at nag-ibang bansa. Bakit ka bumalik?" Sumagot si Thomas para sa kanya, ang mga bagay ay medyo komplikado. In short, single na si Tita Iris ngayon. Ang layunin niya sa pagpunta sa Central City sa pagkakataong ito ay tulungan akong iligtas ka, Ama. Itinaya ni Tita Iris ang kanyang buhay para lang iligtas ka. Tinadya niyang gawin itong dramatic para palalimin ang nararamdaman ni Nelson para kay Iris. Tumayo si Thomas at sinabi, "Hayaan mo akong pumunta at tingnan kung handa na ang gamot. Kaka-reunit pa lang yung dalawa, kaya dapat maganda kayong mag-chat." Tumalikod siya at umalis. Ayaw niyang maging third wheel. Kabanata 1178. Si Thomas ay nakatayong mag-isa sa ikalawang palapag na balkonahe. Marahan siyang sumandal sa rehas habang dinadama ang lamig ng simoy ng hangin sa gabi sa kanyang katawan. Halos isang buwan na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Central City at sa wakas ay nakumpleto na niya ang kanyang hiling sa matagumpay na pagliligtas sa kanyang ama. Gayunpaman, hindi siya masyadong natuwa dahil nakatuklas siya ng mas kaawa-awang impormasyon at ang kanyang tiyuhin ay namatay ng malungkot. Hindi dapat nangyari ang mga bagay na ito. Napakaganda sana kung nalaman ni Thomas ang tunay na pagkatao ni Alden. Tapikin. Tapikin. Nang marinig ang tunog ng mga yabag, nilapitan ni Samson si Thomas at sinabing, "Commander, ang Flying Rooster at ang kanyang barkada ay wala na sa panganib ngayon. Sila ay gagaling pagkatapos nilang magpahinga ng ilang oras. Binigyan ko ang bawat isa sa kanila ng $1 million bilang kabayaran gaya ng iniutos mo. Binigyan ko ang Flying Rooster ng $10 million na 10 beses kaysa sa ibang tao." Tumango si Thomas. "Kailangan yan. Matagumpay namin nailigtas ang aking ama sa pagkakataong ito at malaki ang naiambag ng Flying Rooster." Habang nagsasalita si Thomas, patuloy siyang nakatingin sa malayo. Sandaling natigilan si Samson bago siya lumapit at nagsabi, "Commander, may iniisip ka ba?" Nanatiling tahimik si Thomas. Tumayo si Samson sa tabi niya. Tumingin siya sa malayo at sinabing, "Noong nasa kanlurang baybayin tayo, mag-isa kang tumitingin sa malayo sa tuwing may iniisip ka. Naaalala ko pa ang instructor na nagpapaliwanag sa iyo ng higit sa isang beses." Napangiti si Thomas nang maalala ang nakaraan. Pagamat nabubuhay siya sa gitna ng digmaan at dugo sa kanlurang baybayin, simple lang talaga ang buhay noong panahong iyon. Walang gaanong mga pukana at salungatan. Kailangan lang niyang linlanggan ang kanyang kalaban at walang awa. Pero, iba na ngayon. Dahil lang sa kalupitan ni Thomas kaya napilitan si Alden sa dead end. Nagtanong si Samson, "Ligtas na ngayon ang iyong ama, kaya ano ang susunod mong plano, Komandante? Gusto mo bang bumalik sa Southland District, manatili at samahan ang iyong ama, o kumpletuhin ang hiling ng iyong tiyuhin?" Kung alam ni Thomas ang dapat niyang gawin, hindi siya makakaramdam ng sobrang sama ng loob. Patuloy siyang nakatingin sa malayo at huminga ng malalim.
Mahirap pa nga para sa isang hukom na ayusin ang mga problema sa pamilya. Sa pagkakataong ito, ang kaaway ni Thomas ay ang kanyang lolo, si Nicolas Gomez. Kahit na ang asungot na ito ay gumagawa ng napakasamang bagay noon, siya pa rin ang lolo ni Thomas. Paanong mapaparusahan ng isang apo ang kanyang lolo? Ito ay labag sa pamantayang moral. Gayunpaman, kung hahayaan na lang niya ito, buong buhay niyang makonsensya ang kanyang ama, si Nelson, at mamamatay din si Alden sa walang kabuluhan. Mahirap hawakan. Palaging sinasabi ng mga tao na nakita ng mga nanonood ang karamihan sa laro. Bahagyang ngumiti si Samson habang sinasabi, "Commander, sa palagay ko ay maaaring tinitingnan mo ang mga bagay sa isang komplikadong paraan." Actually, hindi naman ganoon kahirap hawakan. Tiningnan siya ni Thomas nang may pagtataka at nagtanong, "Anong magagandang ideya ang mayroon ka?" Nagkimit balikat si Samson. "Hindi mo kailangang patayin si Nicolas. Maaari mo lang siyang hampasin at iparane sa kanya ang sakit. Makakamit niya ng iyong layunin ng parusa. Kung ganoon, matutupad mo ang hiling ng iyong tiyuhin at hindi ka rin kakasuhan ng pagpatay sa iyong lolo." Ang kanyang mga salita ay nagpakatoto kay Thomas. Oo, ito ay talagang napakasimple. Kabanata 1179. Parang kapag may gumawa ng krimen, hindi na kailangang hatulan siya ng kamatayan. Maaari siyang makatanggap ng parusa batay sa krimen na kanyang ginawa. Bagaman nakalulungkot si Nicolas sa pag-abandona sa lola ni Thomas, ang kanyang kasalanan ay hindi nagdulot ng hatol ng kamatayan. Tumawa si Thomas at maluwag na sinabi, "Dahil niloko ni Nicolas ang mga babae noon dahil sa kanyang pera at kapangyarihan, gusto kong mawala siya sa kanyang kapangyarihan at gawing normal na tao siya para parusahan siya. Hindi ko siya papatayin, ngunit gusto kong sirain ang sentinaryo na pundasyon ng pamilya Gomez nang sabay-sabay at bayaran si Nicolas sa utang ng kanyang mga nakaraang aksyon." Kinaumagahan, tinulungan ni Iris si Nelson na tapusin ang kanyang almusal bago umupo si Nelson sa bakuran para magpaaraw. Inilipat ni Thomas ang isang stool at umupo sa tabi ni Nelson bago siya ngumiti ng mahina at sinabing, "Pare, balak mo pa bang bumalik sa Sterling Technology?" Bahagyang kumunat ang noo ni Nelson. "May kinalaman pa ba ako sa Sterling Technology?" "Siyempre. Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang chairman ng Sterling Technology sa kasalukuyan. Ama, kailangan mong bumalik at tumawag sa mga shot." Patuloy na winawagayway ni Nelson ang kanyang kamay. "Kung pupunta ako doon, maaalala ko ang iyong tiyuhin, malulungkot ako." "Hindi ako pupunta." Huminto siya saglit bago nagpatuloy sa pagsasabi, "Tom, hindi ba ikaw ang tagapagmana ng Sterling Technology? Layan ay mahusay. Ipapasa ko sa iyo ang posisyon ng chairman at ipapaubaya ko sa iyo ang Sterling Technology na pamahalaan." Bahagyang ngumiti si Thomas at sadyang nagtanong, "Kung iwan mo ang Sterling Technology para ako ang mamahala, ako ang may huling sasabihin kung ano ang gagawin." "Ama, hindi ka pwedeng makialam." Medyo nag-alala si Nelson nang itanong niya, "Tom, gusto mo ba talagang tuparin ang hiling ng iyong tiyuhin at tumindig laban sa iyong lolo?" "Siyempre. Iniwan ng kumag na iyon ang lola kong buntis. Kung hindi ko parurusahan ang kanyang masasamang aksyon, magkakaroon pa ba ng moral at katarungan?" "Well, nangyari iyon sa mga nakaraang henerasyon. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Hindi mo masasabi yan. Kung hindi ako maghihiganti, hindi ako mapalagay. Isa pa, pare, kapag hindi ko natupad ang hiling ni Uncle, mahihirapan ka rin matulog ng maayos sa gabi, di ba? Tutal, siya ang nagtakda sa iyo sa buhay niya." Napabuntong hininga si Nelson. "Yeah, if I don't help Alden to do this, I actually be living an uneasy life. Ngunit, Tom, ayokong makipagsapalaran ka at tumayo laban sa pamilya Gomez. Baka mamatay ka." Kumpiyansa na sinabi ni Thomas, "Ama, mangyaring magkaroon ng higit na tiwala sa akin. Magaling ang anak mo." Nag-aalala pa rin si Nelson. "Tom, gusto mo ba talagang patayin si Nicolas? Siya ang iyong lolo. Kung gagawin mo iyon, masisira ang iyong reputasyon. Sinong may sabing gusto ko siyang patayin? Di ba ngayon mo lang sinabi? Gusto ko lang siyang harapin, hindi ko sinabing gusto ko siyang patayin." Pumalaklak si Thomas. "Dad, balak kong sirain ang buong pamilya Gomez. Gagawin ko ang lahat ng kapangyarihan na inaasahan ni Nicolas sa pagbagsak at hayaan siyang maranasan ang sakit ng mga normal na tao. Pero, hindi ko siya papatayin." Nang marinig ito ni Nicolas ay bahagyang napabuntong hininga.
Kung ito ang paraan, papayag ako. Ngunit, napakamakapangyarihan ng pamilya Gomez. Paano mo sila haharapin? Gusto mo pa bang gamitin ang plano ng iyong tiyuhin? Gusto mo bang magpanggap na umaasa sa kanila at ipagkanulo sila pagkatapos mong makapasok sa kanila? Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Masyadong mabagal kung gagawin natin iyon. Bukod pa rito, walang tiwala sa amin si Nicholas, kaya halos zero ang rate ng tagumpay ng planong ito. Hindi ko gagawin iyon. Anong balak mong gawin? Napakasimple nito. Gusto kong palayain ang Sterling Technology mula sa kontrol ng pamilya Gomez pagkatapos ay opisyal na akong magdedeklara ng digmaan laban sa pamilya Gomez. Ha? Baliw ka ba? Papa, maniwala ka sa akin. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, pero masyadong may kaya ang pamilya Gomez. Kung magdedeklara ka ng digmaan sa kanya ngayon, pinapatay mo ang iyong sarili. Tumango si Thomas. Siyempre, hindi tayo makapagdeklara ng digmaan laban sa kanya ngayon. Kailangan ko ng ilang oras upang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at palawakin ang Sterling Technology. Kapag oras na, magkakaroon kami ng showdown kasama ang pamilya Gomez. Ipinakita niya ang isang daliri niya. Ang panahon ay hindi hihigit sa isang buwan. Kabanata 1180. Tanghali, sa gusali ng Sterling Technology. Kamakailan lamang, ang kapaligiran sa kumpanya ay lubhang kakaiba dahil ang lahat ng mga executive ay nawala. Nawala ang chairman at nawala rin ang general manager. Maging ang vice chairman ay hindi sumipot ng ilang araw. Pinag-uusapan ito ng lahat. Gayunpaman, gaano man karaming mga hula ang kanilang ginawa, lahat sila ay mga bulag na hula lamang. Paano nila inaasahan na maglalaban ang chairman at vice chairman sa bukid? Hindi nila alam ang sikreto ng underground city at hindi rin nila malalaman ang tungkol dito sa hinaharap. Si Diana lamang na nakibahagi sa pagtatrabaho para sa underground city ang labis na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Thomas. Biglang, isang boses ang narinig mula sa internal speaker ng kumpanya. Pakiusap, ang lahat ng mga miyembro ng kawani ay kinakailangang isantabi ang kanilang trabaho at pumunta sa bulwagan ng kawani ngayon. Ang chairman ay gagawa ng anunsyo tungkol sa isang napakahalagang bagay. Umangat ang ulo ni Diana at tinitigan ang nagsalita sa opisina. Nakaramdam siya ng pagkalito. Ang chairman, Nelson. Kung bumalik si Nelson, ibig bang sabihin ay natalo si Thomas? Walang malay ang puso ni Diana na nanginginig. Sa sandaling nakasama niya si Thomas, nahulog siya sa kanya sa kabila ng galit niya sa kanya sa simula. Nang maisip niya na maaaring namatay na si Thomas, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Diana, tere na, tigaw ni Craig sa kanya. Okay, sasama ako. Tumayo siya at naabutan si Craig bago niya ito sinundan sa staff hall. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng kawani at mga executive ng lahat ng mga departamento ay dumating sa bulwagan ng mga kawani. Naupo ang lahat sa kani-kanilang komplementaryong upuan ayon sa kani-kanilang departamento. Pagkadating ng lahat, isang matandang figure ang umakyat sa stage. Oo, si Nelson iyon. Pero, nanlaki ang mata ni Diana at tinitigan si Nelson. Pakiramdam niya ay may mali. Bagamat hindi nagbago ang kanyang anyo at ang ugali ng kanyang mga mata ay ganap na iba sa nakaraan. Si Nelson ay dating napakalalim at tuso at nagbigay siya ng aura tulad ng isang matandang tusong fox para sa ibang tao. Ngunit ngayon, si Nelson ay napakasakit. Mukha siyang napakaamo at mahina. Isa pa, hindi alam ni Diana kung bakit nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam habang mas matagal itong nakatitig sa kanya. Ang mga matandang tuso na fox at mabubuting lalaki ay ganap na dalawang magkaibang karakter. Natigilan si Diana. Pakiramdam niya ay hindi si Nelson ang lalaking ito kundi isang impostor. Ngunit kung ito ay isang impostor, hindi ba sila magkamukha? Actually, mali siya. Ang lalaking ito ay ang tunay na Nelson at ang nauna ay ang impostor. Gayunpaman, matagal na niyang tinatrito ang impostor na tulad ng totoong Nelson kaya naisip niya na ang tunay na Nelson ay isang impostor. Inayos ni Nelson ang mikropono bago siya ngumiti ng mahina at sinabing, "Hello, my fellow colleagues. Naniniwala ako na lahat kayo ay tiyak na curious sa kinaroroonan ng mga executive sa mga araw na ito at bakit lahat tayo ay biglang nawala. Alam ko na maraming chismis sa kumpanya. May iba't ibang chismis, ngunit lahat ng mga ito ay peke. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo." Umubo siya.
Ang totoo ay nagkasakit ako ng malubha at ginagamot ako ni Ginoong Mayo. Si Mr. Motley ang nag-aalaga sa akin, kaya wala siyang oras para bumalik at magayos para sa trabaho. Although medyo naka-recover na ako ngayon, hindi ko na kayang magtrabaho ng husto. Nangangahulugan din ito na hindi ko na mahawakan ang posisyon ng chairman sa Sterling Technology. Nang marinig ito ng lahat, agad silang nakaramdam ng goosebumps. May mali. Ito ay parang bababa siya at ipapasa sa iba ang kanyang posisyon. Ngunit, kanino niya ipapasa ang kanyang posisyon? Si Thomas ang opisyal na tagapagmana sa ibabaw, ngunit alam ng lahat na si Jed ay may mas matibay na pundasyon sa kumpanya at si Nelson ay hindi kapani-pani walang kumikiling kay Jed. Bilang biolohikal na anak, si Thomas ay nasa tabi lamang ni Nelson nitong nakaraang buwan. Bagamat isang tagalabas si Jed, 8 taon siyang nandoon para kay Nelson at mas mukha siyang biological na anak kaysa kay Thomas. Kaya, mahirap talagang sabihin kung kanino ipapasa ni Nelson ang kanyang posisyon. Puno ng pawis ang mga palad ng lahat. Ang pagpasa sa posisyon ay makakaapekto sa hinaharap na direksyon ng Sterling Technology at makakaapekto rin ito sa desisyon ng mga miyembro ng kawani na pumili ng isang panig. Napakaseryoso nito. Nilinggan ni Nelson ang lahat at malakas na sinabi, kamakailan, nagkaroon kami ng mga executive ng internal meeting at nagtakda kami ng serye ng mga pagbabago sa tauhan. Gagawa ako ng anunsyo ngayon. Una sa lahat, hindi na si Thomas ang vice chairman. Ang kanyang posisyon ay hahawakan ng profesional na tagapamahala, si Ginoong Samson Wood. Pangalawa, nag-resign din si Jed sa posisyon ng general manager. Ang posisyon ay hahawakan ni Aris. Ang susunod ay ang pinakamahalagang departamento sa ating kumpanya na siyang R&D Department. Si Craig Eastwood, ang direktor ng departamento ililipat sa departamento ng logistics bilang direktor ng departamento. Ang bakanting posisyon ng direktor ng R&D Department ay hahawakan ni Cancer. Ang tatlong pagbabagong ito ay talagang nakakagulat. Maliban sa chairman, ang vice chairman, general manager, at director ng R&D department ay ang tatlong pinakamahalagang posisyon sa kumpanya. Lahat sila ay pinamamahalaan ng mga subordinate ni Thomas ngayon. Masyadong obvious ang kinalabasan. Sinabi ni Nelson, sa huli ngunit higit sa lahat, ako, si Nelson Mayo, ay nag-aanonsyo na ako ay magbibitiw sa posisyon ng Sterling Technologies chairman. Batay sa mga patakaran ng kumpanya, ang dating vice chairman na opisyal na tagapagmana ng kumpanya, si Thomas Mayo ay magtatagumpay sa aking posisyon. Ngayon, mangyaring I welcome si Thomas sa entablado sa iyong pinakamasigasig na palakpakan. Nagkagulo ang mga tao.